So, hi guys! Good evening! Kumusta? Kumusta ang mga EDSI fans? Hello sa inyong lahat. I hope na okay lang. So, ngayon, syempre, alam ko, lalong-lalo na sa mga EDSI fans, malungkot dahil balita nga or talagang na merong sakit si Viancy. So, sa video na yan, kung napapanood nyo na yan, ang dami-daming gamot dyan ni Viancy. So, may lagnat ang person. And actually, ang isa pa sa mga nakakalungkot dyan is yung mga komento ng mga EDSI fans na imbis positive or encouragement or words of wisdom ang gusto nating mabasa, 'di ba? Pero bakit kayo nagsisihan? 'Di ba? Saan yung sense of sympathy or like ano lang encouraging Viancy na mag-recover ng mas mabilis kasi syempre hindi rin maganda or hindi rin madali na masakit ang ulo, mabigat sa pakiramdam, tapos may exam, may pasok, 'di ba? So imbis na concern tayo, yung iba sinisisi pa si Viancy. Parang ang sama naman sa pakiramdam ni Viancy na para bang sinasabi nyo na dapat ganito Viancy, dapat nakikinig ka kay Kalingap Ido, dapat unahin ganito ganyan. Ay wala man. Hindi kagustuhan ni Viancy yung meron siyang sakit ngayon. Okay? So sana maging naman tayo, considerate na isang tabi nyo muna yung mga kauihan nyo dyan. Sorry for the word, pero sobra na rin yung iba kasi sobra na rin yung mga pagiging nila pakialamera or like decision, judgmental, ganon. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Idna Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, maybe, let's be, kind and mag-observe din naman tayo sa mga ginagamit nating salita dahil kung mahal natin si Viancy or ang IDSI, dapat naman maging naman tayo, maingat sa mga kino-comment natin. Kasi yung iba sinisisi si Viancy na dapat daw ganito, dapat ganyan. Hindi po kasalanan ni Viancy sa kung sino mang nagsisisihan sa comment section na may sakit siya ngayon. 'Di ba? Sino bang may gusto na may sakit, 'di ba? Wala naman. Si Kalingap Ido, wala or hindi gusto ni Kalingap Ido na may sakit si Viancy, syempre. Maybe that time na andyan si Viancy sa birthday ni Kalingap Rab, masama na talaga yung pakiramdam niya. And alam naman natin kung gaano naging busy din kasi si Viancy last few weeks nung preparations ng birthday niya, 'di ba? Alam nyo yon, yung sunod-sunod yung walang masyadong tulog, pagod pa, wala masyadong tulog, practice dito, practice doon, and sunod-sunod ang mga ganap. 'Di ba? So maybe yun din yung isa sa mga nakakapag-trigger kung bakit talagang hindi na kinaya ng katawan niya na pinare-remind na rin kay Viancy, ops, kalma. You need a full rest. 'Di ba? So dapat naiisip natin yun, hindi na imbis na positive comments yung makikita natin or like 'di ba, get well soon, yun. Ay nagsisihan pa para man kayong mga diyan. So tulad ng sinasabi ni ate dito, sabi nga niya walang sisihan kasi uso talaga ang trangkaso ngayon at ubo at sipon. Wala may gusto niyan kaya wag na kayong magsalita ng kung ano-ano pa truth, 'di ba? Kung love niyo si Viancy, kung love niyo si Kalingap Ido or at least respect, lahat naman tayo siguro nakaranas ng ubo, sipon or like even lagnat. O sino ba sa pamilya nyo or sa family members or even ikaw, gusto mo ba na may sakit? Syempre hindi. Pero mapipigilan nyo ba yan? Mapipigilan mo ba na minsan bigla na lang sumama yung pakiramdam mo? 'Di ba? So, ikalma. To Viancy, syempre, get well soon and masaya ko na syempre may nanay siya o may pamilya siya na sobrang malaga sa kanya, very concerned,
And I think, naniniwala ako na yun yung kailangan ni Beyonce ngayon, na may taong nag-aalaga sa kanya talaga. Iba yung alaga ng nanay talaga. Iba yung alaga ng tatay, andyan yung buong pamilya niya. Diba? I hope na as of now, okay na talaga si Beyonce. Or maybe, syempre, diba, kapag may mga gamot, lalo na pag mga antibiotic, kahit na sa pakiramdam mo medyo okay ka na, pero tuloy-tuloy ang gamutan, like kung iniresita yan, like for 1 week or like for 2 weeks, talagang kailangan tapusin mo yan para malutang or para talagang gumaling, di ba? Kasi minsan yung ubo kapag hindi, sabi nila, kapag yung gamot daw, tapos hindi mo na iinom ng kompleto, ano daw yan, magiging mas matapang sa susunod. Alam mo yon, yung kapag bibili ka ng gamot na ganyan, hindi na niya papakinggan or hindi na, basta may ganon. Ay, nako. But anyways, ayun, malungkot lang ako sa part na na may sakit na nga si Beyonce, pero nag-aaway-away pa rin. May mga sisihan pa din. Hindi na tayo mga bata. Dapat na tayo, i-level up natin yung mindset natin. 'Di ba? Walang sisihan dahil naman 'yan, hindi naman wala namang sino man diyan na may gustong may sakit si Beyonce. Gusto nga natin okay ang lahat, 'di ba? Mas gusto pa nga natin na mas mag-enjoy pa siya kaysa may sakit, 'di ba? Kaysa naman ganyan nakikita natin, 'di ba? Matamlay, syempre may sakit. Mas gusto ko yung makulit na Beyonce. Mas gusto ko yung nagti-TikTok. Mas gusto ko yung, 'di ba, nakangiti kaysa naman yung ganyan na nakikita natin. Pero anyways, andiyan na nga kasi nga may sakit. So syempre alangan naman seryoso talaga siya. Konting consideration naman sa mga fans. Na iwasan na lang yung pagiging OA or like sinisisi pa si Beyonce, dapat ganito, dapat ganyan. Ay wala na. Siguro baka si Beyonce yung nakakalam ng totoong kalagayan or nararamdaman niya. Maybe ilang araw na niya yung dala-dala. Lang, 'di ba, tinansya-tansya lang or like kasi minsan kasi lalo na sa mga estudyante kapag kaya pa, kapag madala-dala lang, 'di ba? Minsan napapasok lang kahit masama yung pakiramdam. And then later on kapag talagang hindi na kaya ng katawan mo kasi doble-doble na yung mga sakit-sakit mo dyan. Diba? Napupuyat kasi, na-stress. Na-stress pa din sa mga bashers. So, yun. I think, that's a big factor. And syempre na rin, kung totoo man yung sinasabi na may UTI si Beyonce, maybe it's sa mga kinakain din. Diba? I hope na iiwasan niya yung mga pagkain na binabawal. Kasi kapag may ganun kasi, I'm not really sure na nababasa ko lang yan sa comment. Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga ang totoong ni Beyonce. Is it like lagnat lang? 'Di ba? Or may something or like UTI. Kasi kapag may UTI ka, dalang lagnat na din yun Ganun. Or ganun. Ang maganda ay napacheck up. Ang maganda ay may gamot na siya. At inalagaan siya ng mama niya. So, magiging okay na siya. Pero, iwan ko na lang sa ibang mga tao na napakababaw mag-isip, may sakit na nga, nagsisihan pa. But anyways, syempre, lang naman yan, yung sakit ni Beyonce is after like 2 or 3 days, magiging okay na yan. I hope na talagang totally maging okay na kasi lately kasi lagi natin nababalitan ng sakit ng ulo, inuubo, sinisipon, 'di ba? Parang naging fragile yung katawan ni Beyonce lately. So, I hope na totally magiging okay na. As in, okay. Walang sipon, walang ubo, 'di ba? Ganon. So, ayun, guys. I hope na okay din kayo dyan. Bye.